Okay. So, start na tayo. Good morning, guys. So, for today's video, meron tayo ngayong gagawin na from time to time na troubleshooting sessions dito sa ating mga Elexhub kits. Marami silang nagtatanong kung lalo na yung mga beginners na pag hindi gumagana yung kanilang mga kits, ang first nilang naiisip ay may mga sira yung modules. Kasi ang ating mga kits, hindi naman maiiwasan na may mga sira module. So, kailangan natin ng konting troubleshooting skills. Ang troubleshooting skills kasi parte yan ng prototyping natin. Nagsisimula yan sa pagre-research natin ng kung paano ba nagana ang bawat component. Kasi marami akong na-encounter na mga bumibili ng kits. Ngayon, kapag hindi napagana the first time, ay magko-conclude ng may sira mga modules o yung program. So, for these sessions, ang gagawin natin para makatulong tayo sa ating mga beginners, lalo na yung mga STEM students natin, kung paano mag-troubleshoot ng ating mga kits. So, for example, ito, parte ito ng advanced robotic car kit natin. Ang configuration niya ay obstacle avoidance. Pero bago tayo mag-start ay gusto lamang linawin ng management ng Elexhub Electronics na hindi po tayo nagbubuo ng mga prototype ng mga students. Nagpro-provide lang po kami ng mga kit, ng mga tutorials kung paano buuin as reference ng ating kit. Pero yung kami po yung gagawa ay hindi po kami nag-assemble ng mga kits para lang pumasa ang ating mga students. Since pinopromote ng Elexhub Electronics na magkaroon tayo ng mga strong professionals in the future. So, kung strong professionals po, ang ibig sabihin natin ay malakas po ang kanilang starting background sa ating electronics, maalam po sila mag-troubleshoot and maalam din po tayo mag-design. So, dito po sa ating session na ito ay bale ay first session natin on how to troubleshoot our kits or our circuit. So, kung meron kayong nais na ipa-troubleshoot na makakatulong naman ang video sa ibang mga nangangailangan ng help sa kanilang project, kasi hindi naman talaga natin masisisi na pag beginners na medyo may disappoint kapag hindi nagana yung ating nakuwang kit. Kaya yun ang purpose ng mga session na ito, na mga gagawin natin in the future, para may reference tayo kung paano ang basic troubleshooting sa ating mga kits. Okay, let's start with this. So, ito ay pinatitingnan ng ating isang customer. Ang problema niya ay hindi daw nagana ang wheels niya. So, inuulit ko po ha, ito po ay ginagawa nating video na ito para sa
para makatulong sa iba. Hindi po tayo nag-troubleshoot na kapag may problema ay pupunta lang po sa shop at mag-troubleshoot. Hindi po kami ganun. Kasi ang pinopromote po natin ay matuto ang ating mga students on how to troubleshoot. Kasi nandiyan naman si Google, pwede tayo mag-research na on how to troubleshoot. So, gamitin natin ng maayos ang internet. So, balik tayo dito. Ang problema niya, i-on muna natin ha. Yan. So, ang behavior niya ay ganyan lang siya ng ganyan. Okay? Hindi nagalaw ang ating wheels. So, ang unang step para makapag-troubleshoot tayo is yung tinatawag nating visual inspection. So, meron yung mga napapanood naman natin sa YouTube, meron yung mga diagram o kaya labels kung saan nakakonect ang ating mga modules. So, ang first thing na pwede natin maisip sa case na ito, since nagana itong ating servo at nakaka-detect siya ng distance at yung motor lang ang hindi nagana, so malamang ang una nating titingnan dito is itong ating motor driver na module. Yan. So, ito namang mga modules na to, ito ay mga generic. Makikita natin ng mga pinouts at kung paano ang connection niya through the internet. Meron din kaming dedicated na YouTube channel para sa mga assembly ng kits na ito, yung kanyang wiring. So, kung interested kayo na magbuo ng project na ito, pwede nyo kaming dalawin yung aming Facebook page or yung aming YouTube channel. Okay? So, unahin natin itong ating out. So, ang ating out ay nakakonekta yan sa ating motor. Ayan, nakakonekta. So, titingnan lang natin kung okay ba ang hinang niya. Pwede na ang hinang natin. Ayan. Hindi naman siya nakalas. So, sa visual inspection, okay siya. Ngayon, itong pins na signal ng ating motor driver papunta sa ating sensor shield. So, nasa pin 2, 3, 4, 5. Ilagay ko na rin sa description yung link ng pagbubuo nitong ating obstacle avoidance para kung interested kayo mapapanood nyo yung ating video on how to build the obstacle avoidance. Okay. So, next. Ang next nating terminal is itong power niya. Power ng ating motor driver. Close up natin. So, meron tayo ditong 5 volts, merong ground at merong 12 volts. Kita nyo ba? Yan. So, yung 5 volts, so, simulan muna natin dito sa battery. Ito, bale, since 12 volts na nakasulat doon, ang gagawin natin ay susundan natin yung linya na papuntang, since ang gamit natin ay dalawang 18650 na battery. So, ang total nito ay 3.7 times 2 equals to 7.4. So, yun yung pinaka-supply natin. Yung madalas kasing gamitin ng iba ay 9 volts na hindi rechargeable, yung nabibili lang natin sa mga grocery store.
pwede naman siya pero hindi tatagal ng 5 minutes yung inyong robot car. Kaya ang sinasuggest namin is dalawang 18650 na battery. Pwede siya tumagal ng hanggang mga 30 minutes ang pagpapatakbo ng ating prototype. So ito yung ating male balloon connector. Susundan lang natin kung nasa 12 volts itong linya natin. So upon checking, nasa battery source tayo. Nasunod ay yung ground, itong item. Yan, kita nyo ba? Papunta dito sa ground ng ating male balloon connector. And then itong 5 volts, itong puti, titingnan natin kung saan siya nakakonekta. So nakakonekta siya sa signal pin. So ito lang ang nakikita natin mali sa connection niya, since 5 volts dapat ang nakakonect sa kanya. Ang S kasi ng sensor shield natin ay signal, so hindi siya magpo-provide ng kanyang 5 volts sa supply. So try nating baguhin, i-connect natin sa V. Ito kasi yung 5 volts ng ating sensor shield. Okay. So, sa visual inspection natin ay yun lang ang ating nakita. Then, testin uli natin kung aandar yung motor. Okay. Oops! Ayun. Sa unang step natin ng ating basic troubleshooting, nasolve natin yung problem via visual inspection. So, visual inspection naman, titingnan mo lang talaga kung saan yung connection niya at kung tama ba yung connection niya. Ayan, nagana na yan, oh. Tingnan natin. Okay. Kung tama ba ang ikot. Pero meron pa rin isang off dito, kasi kapag wala siya kasi na-detect na obstacle is dapat diretso ang kanyang andar. Kung makikita nyo dito, itong wheels na ito, paurong ito. Yan, oh, paurong papunta dito. Then itong kabila naman paabante. So, parang paikot siya ang mangyayari. Ngayon, itatama natin ang polarity ng gulong na ito. Okay? So, para mapalitan natin ang polarity nito, i-off muna natin. Off. Ay check lang natin ang connection ng motor na ito. Sundan lang natin yung wire. So, ito yan. So, palitan lang natin ang connection nitong dalawa. Yun yung tinatawag na yung polarity ng ating motor. So, kapag napalitan natin ito, mag-iiba na ngayon ang direction ng ating motor. So, dapat forward siya kapag walang na-detect na obstacle. So, paglipatin muna natin. Yan. Binago na natin. So, turn on uli natin.
Okay, forward na. Yung kabila, forward na rin. So, try natin. Oh, magpusirain na ang ating signage. So, nagana na siya. So, ang pinago lang natin dito is yung 5 volts ng ating motor driver and then yung polarity ng ating DC motor. So, I hope may natutunan kayo dito sa ating troubleshooting session number 1. And inuulit po natin, hindi po tayo talaga nagto-troubleshoot sa shop kasi we at LX Hub, we encourage na kayo po mag-troubleshoot. Huwag naman po sasamahin yung loob sa amin, pero sa palagay namin, yun po ay mas makakabuti sa ating pagbibuild ng skills. So, yun na muna. Kung may kayong electronic parts and kits, meron na po tayong second branch sa Lipa City. Pwede nyo pong bisitahin yung aming shop doon. And our main branch na nasa Alangilan, Batangas City. So, dalawa po yun. Yung mga customers po natin na mas malapit sa Lipa, kompleto rin naman po doon. Kaya we are ready to serve you. Okay? So, yun muna guys. Bye-bye!